Legal Minds. At syempre, maraming salamat muna sa lahat ng mga nagko-comment. Thank you very much at manonood. At may mga nagre-reklamo pang nagre-reply. Hindi, it's part of the program. Oo, at saka hindi. Ang purpose po natin yan ay para doon sa mga hindi nakakapanood. Marami mo kasi marami nagtatanong pa rin saka kasi. maraming humihingi ng replay nung kanilang Oo. Kasi minsan may nami-miss out sila. Siguro sabi nung, gusto nyo pala replay, di balikan nyo na lang yung Facebook, panoorin nyo na lang ito, ba't kailangan pa i-replay? Eto na ang ating katanungan for the day. Ito na ang ating hashtag, Hugot Question of the Day. Ito na, galing sa Facebook, sabi niya, may mga karapatan ba ang mga adopted? Ito may connection pa rin sa adoption. Ang mga adopted o ampon na mabahagi na ng manang pagmamayari ng umampon sa kanya. Ano-ano ang mga maaari nilang matanggap mula sa umampon sa kanilang magulang? Okay. So ang tanong dyan, ano ba yung epekto ng adoption? Epekto ng adoption, tanggal yung parental relationship sa biological parents, then ilipat yung parental relationship papunta sa nag-adopt. So ano epekto doon? Yung apelido ng adopted, yung apelido na ng nag-adopt. Then yung middle name, yung asawa sa nag-adopt. Parang normal, di ba? So parang sa trato ng batas doon, isang pamilya na ito. Isang pamilya na. Isang pamilya so nito. yung middle name niya, yung apelido ng sa nanay. pagkadalaga ng babaeng nag-adopt. Tapos yung apelido naman niya, yung apelido ng lalaki na nag-adopt. O ganun yan. So may middle name na, may family name. Ayan. So okay yun. Then, ano bang epekto ng adoption? Maging legitimate child ka. Okay. So ano yung legitimate child? It means kahit pala anak ka sa pagkabinata, anak ka sa pagkadalaga, yun ang, di ba, yun ang anak sa pagkalandian, anak sa pagkakati, ano ba yan? Pagkakati talaga. So yung mga ganyang mga anak, it means kahit na dugo mo yan, kahit na anak sa kalandian, dugo mo pa rin yan eh. So you can still adopt him or her. So it means, kung yung adoption, may same rights yung legitimate at saka yung adopted. Same rights. Okay, pareho ng Legitimate karapatan. and adopted. Same yung karapatan nila. So, mas mabuti pala maging adopted ka kaysa anak ka sa labas. Oo nga. Oo nga, no? Kasi treatment pantay ng first ni. family, Yes. no? Oo. Kasi yung anak ka sa labas, kahit dugo ka, anak ka sa labas. Mas mabuti pala yung adopted kasi kahit na wala silang dugo, because you are adopted, same rights ka ng legitimate child or anak sa loob. Yun epekto doon eh. Pero ang dating parang ikaw pa rin yung miyembro ng first family, no? Oo. Kasi kung adopted ka. First family, Kumbaga, second hindi ka family. left out. Then, First family sabihin, yung president anak yun, sa labas, parang ang treatment doon, kasi sa kultura natin, parang second family yun, di ba? Kasi nagloko yung asawa. Pero kung adopted ka at tanggap ka ng asawa, parang you're considered as, you know, you're inside the first family. Di ba? Okay, ganun. So, ang tanong dyan, gaano kalaki ang makukuhang mana? Yan. I repeat, pag mana yung pinag-uusapan natin, you can only get your mana pag namatay na ang original owner. Okay. It means, habang buhay pa yung magulang ninyo, wala kayong karapatan sa properties nila. Okay. Question, attorney. Paano kung comatose? Yes? Is Comatose. it considered Buhay pa rin. na buhay pa Buhay pa rin. Ayan. Yan. Nililinaw So, pa lang habang yun. buhay pa, kasi ang iba kasi dyan, yung mga magulang nila, matanda na. Yes. Parang sila na yung owner ng properties. Oo nga. Di ba? Yung mga matatanda, yung mga senior citizen natin, parang Left out na left sila. out na. When in fact, they are the original owner. I have to repeat, yung mga anak, wala silang karapatan over the properties ng kanilang magulang habang buhay pa ang kanilang mga magulang. Not unless mag-decide yung magulang. Yes. Kung mag-decide, walang problema. But habang walang decision, huwag kang makialam sa properties nila. You are only a son. You are only a daughter. Hindi ikaw yung owner ng properties nila. Anak lang kita. Oo. Malinaw yan. Teleserye na teleserye yung dating Anak lang kita. Anak Ayun. lang kita. Ganun lang yan eh. So, gaano kalaki? Kung ang mana na makukuha ng anak sa loob, dalawang share, yung adopted, dalawang share, yung anak sa labas, isang share.
Ganun yan. It means, pag anak ka sa labas, kalahati ng matatanggap ng anak sa loob, kasama yung adopted, yung matatanggap mo. Okay. It means, Bakit ganun? in mathematics, for example, anak ka sa loob, 2 milyon. Adopted ka, 2 milyon. Anak ka sa labas, 1 milyon. Yun ang matatanggap ninyo. Kalahat ang anak sa labas, kalahati sa matatanggap sa anak sa loob. Same also with the adopted child. Parang, hindi ba parehas na yung dapat na tingin? Yun ang sabi ng batas. Dapat parehas na. Bakit 1 million lang? Yung Anak sa labas. Ang sabi ng batas, kalahati, buti nga may share, may kalahati. Kasi ni-recognize nila yung family. Ikaw kasi, kalahati ng matatanggap mo kasi ang nagloko kasi yung tatay. So, yung share ng tatay, parang doon makukuha yun. Parang ganun. So, kalahati Kung lang. sabihin ng tatay dun sa, ano yun, sa mga pelikula, testamento. Oo. Oo. Na, Gusto kong ibigay. oo, kung lahat kayo ay pantay-pantay. Oo. Walang lamangan. Ang sinasabi ko, intestate succession. Okay, So walang walang testamento usapan. yan. Walang testament. Walang Walang will. bilin. Oh, yes. Oo, Pero yung last will pag and may testament, pwede ka lahat. Same sila lahat. Anong problema yun? Dahil siya yung nag... Dahil yung mismo Kasi owner ang yung mana nag-decide. kasi, parang pizza pa yan. Circle. Yan ha? There's imaginary circle. Yung kalahati doon, Sa asawa. you have the right to decide. Kasi Okay. we are under the rule of on legitimes. Sa ibang bansa kasi, if you are the owner, mayaman ka, kahit sino pagbigyan mo, walang problema. Make sure lang na yung pagbigyan mo tao. Okay. Kasi may mayaman doon sa UK na binigyan niya yung property niya, yung aso. Sa aso. Oo. Make Ano sure ba na yung tao yung bibigyan mo. Walang problema yan. But sa Pilipinas, kalahati ng yung property naka-reserve sa yung compulsory heirs. Sino ba yung mga compulsory heirs? O yung mga anak mo, yung asawa mo, yun ang compulsory heirs. So kalahati doon, naka-reserve sa batas. Okay. Yung another half, yan, pwede mong i-decide kung sino pagbigyan mo. It's your decision. Baka mas taong kausap yung aso. Kaya Kaya binigyan. binigyan niya ng Di ba property. nag-news yan, di ba? Na yung isang mayaman na matandang mayaman na single, Oo, wala kasi siya mabigyan. Oo. So binigyan niya sa aso. Denied Kaya ng nga, court. baka mas taong kausap yung aso. Oo, mas may desisyon siya. Baka mas nag-alaga sa kanya yun. Oo. Mas nag-care sa kanya. Noong mga panahon kailangan niya siya, Oo. kailangan niya na makakasama, makakausap, ganun. nandun yung aso. Ngayong namatay siya, andyan na yung mga kamag-anak. Oo. Kung ako din naman aso na lang. Yung iba kasi, yung mga kamag-anak, akala nila na pag may mana sila, swerte sila, mayaman na sila. Hindi. May obligation kayo. May tinatawag na estate tax. Okay. Bayaran mo yan. Kung gusto mong kunin yung mga properties na yan, bayaran mo muna yung estate tax. Oo. It means, May sinasabi ka dati, attorney, na mas maganda na buhay pa, ipamigay na. mas maganda habang buhay ka pa, ibigay mo na. Ibenta mo na sa anak mo or i-donate mo na sa anak mo. Mas cheaper pa yung taxes dun. Kasi pag estate tax, you have to pay 32%. Wow. So, Laki nun, one-third ang value. It means kasi pag mana yung pinag-usapan, we are talking of the balance. It means, pag may share yung tatay, nanay mo na namatay na, bayaran mo na lahat ng utang. Okay. Okay. Pagkatapos, after lahat ng utang, buhis, bayaran yung buhis. Okay. Pag may sobra, yun ang mana mo. Kung walang sobra, thank you. Ganon. Ganun pala yun. O, ganon yan. It doesn't mean na kapag ka meron kang property ganito, pero marami kang utang, hindi yun yung Hindi, yung balance lang, yung makukuha mo. Unahin mo na yung utang, tapos yung mga buhis, tapos yung Utang mo. sobra, yun. Teka muna, Utang attorney, di ba muna. pagkapatay na walang utang? Wala ka. Madali na rin Hindi. sa utak. Di ba wala na dapat utang? Pag patay ka na, Oo. wala ka ng utang. Pero yung properties mo, may utang. I-charge yun sa properties mo. Dapat pala bago kayo matsugi, pamigay nyo na. Oh, yun ang ibig ko sabihin. Oo. Kesa bayaran yung utang ninyo. Oo. Kasi gobyerno magdidesisyon diyan, di ba? Attorney. Yes, maganda. Na namatay, natsugi ka, since hindi mo pa naman hinahati, Oo. meron kang liability rito, dapat bayaran mo. Bayaran mo yan. muna. Bayaran mo. muna. Ganun. Oo. So, dapat kulitin nyo na yung mga magulang ninyo. Oo, habang So, maaga. common sense, moral lesson, kung
tingin ninyo, malapit ka ng kunin ni Lord, Nako. Nako. ibigay mo na sa mga anak mo yung mga properties mo. Executive check-up nyo na yung mga magulang niyo. Yun nga, paano kung wala pa pinapa-check up na yung mga magulang. Mami, daddy, magpapa-check up tayo. Para po ito sa Sabi inyong nung- kalusugan. Bait-bait naman itong anak ko. Papa-check up ako. Pero, Sa isip-isip, alam ko, chug. pero yung mga suggestion ko sa mga kaibigan ko, mga old mga senior citizen, huwag niyong ibigay sa anak ninyo. Ibenta niyo, tapos kung may yung makikita niyo, you have to enjoy your life. Oo nga. You have to enjoy your life. Oo nga. After all, pinaghirapan nila yan. Wala kayong obligation na ibigay niyo yung mga properties ninyo sa anak ninyo. Ang obligation ninyo, supportahan niyo sila, bigyan niyo ng tamang edukasyon, tapos na. Yung mga properties niyo, ibenta niyo, then you enjoy life. Diba? Kaysa ibigay niyo sa mga anak niyo, mag-aaway pa sila. Oo nga, minsan yun ang dahilan Minsan, yung dahilan. Nag-aaway yung pamilya, nagkawatak-watak because of money. So, kung ikaw mayaman ka, you have properties, ibenta mo yan, tapos you enjoy life. Di ba? Tour around the world, enjoy life. Maraming magagalit sa yung anak. Oo. Bakit kayo nagsasuggest ng ganyan na turning, ha? Minsan may mamanahin tuloy ako. Wala Anyway, yung mga properties ninyo, sa mga anak ha, yung mga properties na magulang ninyo, hindi naman pinaghirapan nyo yun eh. Exactly. Di ba? Yeah. Don't expect na may makukuha ka. Ayan. You don't expect. Kung meron man, thank you, but don't expect. Ayan, may libing. May sumilip pa sa pinto, oh. May libing. Yan. So, yung balikan ko lang yung yung adopted. Oo. Kumbaga, wala na, no? Hindi na pwedeng apilan nung anak sa labas yung adopted, ano? Parang one of the So children na ikaw, talaga, kung sir. gusto ka, anak ka sa labas, anong gagawin mo para same level ka ng anak sa loob? Magpa-adapt ka sa sarili mong parents. Kahit na anak ka sa labas. Yes, magpa-adapt ka. May karapatan pa rin siya. Ayun yan. Only if magugustuhan pa rin ng parents na i-adopt siya. Yes, Pero yes. kung ayaw talaga, wala Ayun. siyang magagawa. Ganun yan. So yung iba, anak sa pagdadalaga. Oo. Ayaw niya magkasawa, anak na siya ng anak. Kahit sinong lalaki, anak ng anak. Sige. United Oo, Nations. sige. Hala. United Nations. Oo, yan. May Negro, may Arabo, may Kano, may Japanese. May inject. Ganon. May mga vlog pa yan pagka nagre-reunion, no? Ang gagawin mo sa lahat ng Babaero, anak. babaero. Hindi, babae ka. Oo. Babae, daming mga anak. Kahit sino. Sa iba't ibang lalaki Sa iba-ibang ito. lalaki. So, anong gagawin mo? I-adapt mo yung sarili mong anak. So, happy family. Happy Ayan. big family. Ang tanong dyan magkano ba sa dami nun? Oo, yan. Hindi na masyadong matagal yung adoption na yun, ano? Kasi anak mo naman yan, talaga yan, yun. yan. Anak mo naman talaga yun. So, mas mabilis yun basta anak mo, sarili mong anak. There's a presumption na you're compatible kasi anak mo yun eh. Oo. Di ba? Wala Ang problema, nang kung wala kang dugo, so kailangan i-prove talaga that you are compatible with the child. Oo. So, kung pwedeng ako baka malagay ako sa alanganin ito. Hindi, i-rephrase ko yung I-rephrase question mo ko muna. para safe Oo. ako. Kung pwedeng ipamana yung yaman, di ba? Yung talagang pag-aari, yung mga ari-arian, alam naman natin na ang utang dito sa Pilipinas is a kind of business. Yes. Oo. Ano yan eh, kumbaga, kung malaki utang mo, lalo na sa Example na. bangko, Oo. pagka umuutang ka sa kanila at wala kang utang na nag-exist, hindi ka nila pautangin. Oo. Yan, oo, Yan, totoo yan. yan. Di ba? Totoo Kasi yan. track record yun na nagnenegosyo ka, na marunong ka magbayad, ibig sabihin yan. marami nagtitiwala sa'yo. Okay, pagka ganun, pwede rin bang ipamana yun? Yung utang din. Yung Yung utang din. Kumbaga, hindi siya masasabing utang, kundi parang nasa sistema, nasa proseso ng utang eh. So, ang tanong dyan, ano ba yung nature ng utang loan? It's a contract. Okay. It's a contract between the debtor and the creditor. Yung umutang and yung nagpautang. So, it means dalawa lang sila, privity of contract ang tawag Okay, doon. okay. So, dalawang parties lang. Dalawa lang party. So, hindi kasama yung anak. Okay. Di ba? So, it means, hindi mo pwede ipamana yung utang. Kasi contract is personal in nature and between the parties lang yan. Contract is only enforceable between or among the parties. Oo.
yung anak, hindi naman kasama sa party yan eh. So, hindi mo pwede ipamana yan. So, it means, pag namatay ka na, yung properties, yun ang i-charge sa utang. That's why. Okay. Oh. Yun Kung wala yun. kang properties, thank you ang utang. Oo. Ganun yan. Wala na, kalimutan na. Wala nang tama. habol. Eh, paano yung hindi na rin na mahahabol yung mga bata? Ay, hindi pa pwede yun. Yung mga- That's why, mostly yung nagpautang, kailangan may guarantee. Yung guarantee, yung mga properties. Doon Collateral. Collateral. Oo. Okay, pagka tinanong naman, yung tungkol dun sa, kunyari, ibebenta yung ari-arian. properties, oo. Okay, ano ang value ng price na ito? At saka sino ang gobyerno ba ang magbebenta nito? Or kailangan may broker, merong... Okay. Kasi kunyari... Sino ang magpa-price? Oo nga Ano? eh. Magbibigay ng... Ano yung tawag? May dalawa yung market price at saka selling assessment price yan. or selling or market price. May selling price din. Okay. So, ikaw mag-decide. For example, anak ka, you decide kung magkano ibenta mo. Then, acceptable ba sa buyer? Wala problema, ibenta mo yan. O kasi, for Pero, example... hindi mo makukuha lahat. Ibenta mo, Oo. then, ibayad mo sa lahat sa utang, buhis, yung sobra sa'yo na. So ibig sabihin, yung pagbebenta, pwedeng ikaw, pwedeng yung mga anak. Pwede yung anak. Kasi iniisip ko lang, naalala ko lang, yung isang pelikula na American film na may minana siya na maliit na lupa. Maliit na lupa. Napakaliit ng lupa. Ang utang nung, hindi ko na maalala, yung tatay niya is $1 million. Pero Yung cost nung lupa. parang $200,000 lang. Kumbaga, hindi niya kaya i-cover yung 1 million. Since nasa real estate business siya. Nasa real estate business siya. Kadalasan naman mga ano lang yan eh, mga laway lang yan, di ba? Yes. Kung minsan Kaya siya lumulubog mag-exaggerate presyo. ka lang eh, di ba? Mag-exaggerate. $1 million yung utang ng tatay niya na ibenta niya ng $4 million. Yung property. Di ba? Parang, itong property na to, maganda ito kasi para yan sa bakasyonan mo, anuhan mo lang yan. Walang masyadong ano dyan. Walang masyadong subdivision dyan. Pero pag nagpatayo ka ng rest house mo, ganito yan. Walang malayo ka sa kabihasnan, walang mag-iistorbo sa'yo. So, sasabihin ng mga negosyante, maganda yan. Magandang rest Saka farm ito, sir. Farm. Yes. May mga ano dyan, may mga ganito, may mga... Pero kung tutusin, titingnan mo, lang kakwenta-kwenta yung lupa. Kasi plain. Since na magaling siya magbenta, since kumita pa yung mama eh. Ganun yan. Kumita pa. So kung kaninong desisyon yung kaninong gobyerno magbebenta or... Hindi ikaw. Kasi yung sale kasi, for example, upon the death of the decedent, meaning yung parents mo, upon the death, yung ownership, matransfer na yan sa anak. Matransfer na subject sa mga liabilities. O yun yan. So yung mga liabilities naka-attach. So ibenta niya yun, yung sobra, sa kanya na. Pero yung balance na yun sa kanya, basta bayaran lang lahat yun. Ganun. Naalala ko lang kasi yan, kasi itong kasama ko dito si John, meron akong hinosan na isang event. Ang binayad sa akin yung laptop na maliit. Hindi ko na sabihin kung anong brand. Hindi ko na sabihin. Pero sabi ko sa kanya, Tol, gusto ko ibenta ito, nakakwenta-kwenta. Sabi ko gano'n. Sige. Sabi niya, tulungan kita. Sabi niya gano'n. Kasi gusto ko bumili ng ano. Nung sinasabi niya dito sa bebentahan, nandiyan sa opisina, ito pa yung opisina namin yun. Sabi niya, itong binibenta ni Dennis, Sabi niya gano'n. Parang ang pangit naman, parang ang liit. Alam mo, maliit yan, pero handy yan. Tapos ang battery niyan, ganito. Tapos, nakikinig ako. Sabi niya. Tapos, kahit kailan hindi mabavirus yan. Bakit? Kasi hindi pa yung system niya. Yung ang tawag doon, yung OS niya. Hindi pa kaya ma-access ng ibang OS. Wala pang virus na nagagawa para dyan. So, pagka ginamit mo yan, safe ka, wala kang virus. Narinig ko. Ay, hindi ko na ibebenta. Hindi ko na ibebenta. Akin na lang yan. Parang na ano ka dun sa specs niya. Doon nga, naalala ko yung isang pelikula na namatay yung tatay niya na merong isang lupa na $1 million yung utang pero 200,000 lang yung lupa. Since nasa real estate business siya, alam niya kung paano ipapakita yung nasa pagdadala yan, nasa delivery. By the way, for example, di ba pag namatay may buhis, babayaran mo. For a certain period of time, hindi mo nabayaran yung real estate tax, estate tax, mga ganun, hindi mo nabayaran. Pwede i-auction, i-public auction yung property mo sa government. Cover things, to cover everything. Teka, sino bibili? Government? Public auction, parang bidding. Ibibigay na siya. Tapos, ibenta yon, tapos kunin ng government yung buhis, yung sobra, ibigay sa mga anak. Yun ang tinatawag na public sale.
Okay, okay. Yun ang last option kung for a certain period of time, Hindi nakagawa. ng hindi paraan. walang bayad, yung lahat ng buwis hindi binayaran, so yun ang gagawin. Pero doon pa rin ako sa pamilya kung siya yung magbebenta. Yes. Kaysa gobyerno. Parang Oo. ganun. Iba Kaysa yun eh. gobyerno. Iba Sigurado pa rin. may porsyento Oo. yun. Okay, magbe-break na muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin ang usapan dito pa rin sa Legal Legal Minds. Minds. Sila po kayo.